Welcome to my vlog, no. Happy Wednesday sa inyo. Medyo makulimlim na naman. Our next topic for today is about dun sa may mga nagtatanong kasi pag lumay up ka, biglang may nag-crossing tapos hindi siya tumama, papasok daw ba siya sa unsportsmanlike foul ba, technical foul ba, o may foul ba siya. Actually sa rule natin, wala kasi siyang tinatawag na foul sa gano'n, no. Meron siya dyan kapag yun yung tinatawag na undercutting, no, sa professional din. Undercut kapag nakakailang nga naman kapag tumira ka tapos biglang may nag-cut sa ilalim, no. So pag tumama siya, doon natin pwedeng tawagan siya ng either it is unsportsmanlike foul or pwede siya doon sa cylinder foul natin, no. So mamimili lang tayo doon, depende doon sa epekto nung pagkakatama nung nag-cut, no. Pero mga kapitos, dun sa undercutting na wala naman tama, wala po tayong nasusulat na para tawagan ng or para technically, no, kasi sabi na ilang. So yun po ay case to case basis pa rin, no. Kung talagang nagkaroon ng epekto doon sa tumira, tapos yung tumira doon din siya maglaland, tapos sakto doon pumunta yung kumat, so meron tayong cylinder foul dyan, no. Kung tinira yan, act of shooting, so bibigyan natin ng 2 free throw yan, mga kapitos, no. Pag basket siya, sumabit, baka pwede pa natin bigyan ng end 1. So yan po yung sagot ko dun sa tanong ng isa nating kapitos, no. Kung meron ba siyang saang article makikita yung yung sa nag-crossing. So wala po tayong nakikita sa ruling na para tawagan yung crossing, no. Pwede yan kapag yun nga, medyo pumasok sa criteria ng unsportsmanlike foul. So pwede natin tawagan siya ng unsportsmanlike foul, no. So 2 free throw yan kapag unsuccessful. Pag successful, so meron pa tayong end 1, then same ball possession. So yun guys, yung natin dun sa katanungan ng ating isang kapito natin, dun kung may foul ba yung crossing o tinatawag natin na biglang nag-undercut, no. So wala po tayong tawag doon, no. Unless otherwise, nasagi po yung pinakatumira, pwede natin pong tawagan. Okay? Salamat guys and God bless you all. Bye-bye.